Magandang araw sa inyong lahat. Maraming Pilipino ang may sakit sa puso. Kaya naman, sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga prutas na makakatulong upang mapigilan ang heart attack. Alam nating lahat na mahalaga ang tamang pagkain para sa ating kalusugan. Pero alam nyo ba na may mga prutas na sadyang mabisang panlaban sa sakit sa puso? Siguraduhing tapusin ang video para malaman ang lahat ng detalye. At para lagi kayong updated sa mga bagong health tips, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang notification bell. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan tungkol sa mga prutas na panlaban sa heart attack. Una sa ating listahan ang avocado. Ang prutas na ito ay kilala sa kanyang creamy texture at unique na lasa. Ang avocado ay hindi lang masarap kundi napakasustansya rin. Isa ito sa mga prutas na puno ng nutrients na kailangan ng ating katawan. Ang avocado ay mayaman sa monounsaturated fats. Ang mga fats na ito ay kilala sa kanilang kakayahan na magpababa ng bad cholesterol. Ito yung tinatawag nating good fats na nakakatulong sa pagpababa ng bad cholesterol levels o LDL cholesterol. Ang LDL cholesterol ay ang uri ng cholesterol na nagdudulot ng pagbabara sa ating mga ugat. Ang mataas na bad cholesterol ay delikado dahil maaari itong magbara sa ating mga ugat na maaring magdulot ng heart attack o stroke. Kaya mahalaga na mapanatili nating mababa ang ating LDL cholesterol levels. Bukod sa good fats, ang avocado ay mayaman din sa potassium. Ang potassium ay isang mahalagang mineral na tumutulong sa maraming proseso sa ating katawan. Ang potassium ay isang mineral na mahalaga para sa kalusugan ng ating puso. Tumutulong ito sa pag-regulate ng heartbeat at sa pagpapanatili ng normal na blood pressure. Nakakatulong ito sa pag-regulate ng blood pressure, na isa ring importanteng factor sa pag-iwas sa sakit sa puso. Ang tambang ng level ng potassium sa katawan ay makakatulong sa pag-iwas sa hypertension. Para sa mga may high blood pressure, ang pagkain ng avocado ay maaring makatulong sa pagpapababa ng blood pressure. Ang regular na pagkain ng avocado ay maaring magbigay ng mga benepisyong ito. Ngunit tandaan, hindi ito dapat maging kapalit ng inyong maintenance na gamot. Mahalaga pa rin ang pagsunod sa payo ng inyong doktor at ang pag-inom ng inyong mga gamot. Kumonsulta pa rin sa inyong doktor para sa tamang payo. Ang tamang kombinasyon ng healthy diet at gamot ay makakatulong sa inyong kalusugan. Maraming paraan para kainin ang avocado. Maari itong idagdag sa iba't ibang uri ng pagkain. Maari itong kainin ng diretso, idagdag sa salad o gawing guacamole. Ang guacamole ay isang popular na dip na gawa sa mashed avocados, lime juice, at iba pang sangkap. Pwede rin itong ihalo sa smoothies para mas masarap at masustansya. Ang avocado smoothie ay isang refreshing na inumin na puno ng nutrients. Subukan nating isama ang avocado sa ating diet. Ang regular na pagkain ng avocado ay makakatulong sa ating kalusugan. Hindi lang ito masarap, kundi makakatulong pa sa ating kalusugan. Kaya't simulan na natin ang pagdagdag ng avocado sa ating pang-araw-araw na pagkain. Sunod naman ay ang mga berries tulad ng strawberries, blueberries, at raspberries. Ang mga berries ay maliliit na prutas pero punong-puno ng antioxidants. Ang antioxidants ay mga nutrients na tumutulong sa pagprotekta sa ating katawan mula sa free radicals. Ang free radicals ay mga nakakasirang molecules na maaring makapinsala sa ating cells, kasama na ang cells sa ating puso. Ang mga berries ay mayaman din sa fiber na nakakatulong sa pagpapababa ng cholesterol levels. Tulad ng nabanggit natin kanina, ang mataas na cholesterol ay delikado sa ating puso. Bukod sa fiber, ang mga berries ay mayaman din sa vitamin C. Ang vitamin C ay isang antioxidant na nakakatulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Kapag malakas ang ating immune system, mas kaya nitong labanan ang mga sakit, kasama na ang sakit sa puso. Ang mga berries ay masarap kainin ng fresh, ihalo sa yogurt, oatmeal, o cereal. Pwede rin itong gawing jam o idagdag sa smoothies. Ugaliing kumain ng berries araw-araw para sa malusog na puso. Chapter 3. Narinig na ba ninyo ang kasabihang, "An apple a day keeps the doctor away"? Ang kasabihang ito ay hindi lamang basta kasabihan, kundi may basehan din sa agam. Ang mansanas ay isang prutas na puno ng sustansya at benepisyo para sa ating kalusugan. Totoo nga naman ito dahil ang mansanas ay mayaman sa fiber, lalo na sa pectin. Ang fiber ay mahalaga sa ating digestive system at nakakatulong sa regular na pagdumi. Ang pectin ay isang uri ng soluble fiber na natutunaw sa tubig
at bumubuo ng gel-like substance sa ating bituka. Ang gel-like substance na ito ay tumutulong sa pag-absorb ng tubig at nagpapalambot ng dumi. Ang pectin ay nakakatulong sa pagpapababa ng cholesterol levels sa pamamagitan ng pagpigil sa pagsipsip ng cholesterol sa ating katawan. Sa ganitong paraan, nababawasan ang panganib ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Bukod sa fiber, ang mansanas ay mayaman din sa antioxidants, tulad ng quercetin. Ang antioxidants ay tumutulong sa pagprotekta ng ating cells mula sa damage na dulot ng free radicals. Ang quercetin ay isang flavonoid na mayroong anti-inflammatory properties. Ang mga anti-inflammatory properties na ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating katawan. Ang inflammation o pamamaga ay isang natural na proseso ng ating katawan para labanan ang impeksyon o injury. Ngunit, kapag ito ay naging chronic, maaari itong magdulot ng iba't ibang sakit. Ngunit ang chronic inflammation ay maaring magdulot ng iba't ibang sakit, kasama na ang sakit sa puso. Ang regular na pagkain ng mansanas ay makakatulong sa pag-iwas sa mga sakit na ito. Ang pagkain ng mansanas ay nakakatulong din sa pagpapababa ng blood pressure. Ang mataas na blood pressure ay isang risk factor para sa sakit sa puso at stroke. Ito ay dahil sa taglay nitong potassium na isang natural na vasodilator. Ang potassium ay tumutulong sa pagre-relax ng blood vessels na nagpapababa ng blood pressure. Ang vasodilator ay nakakatulong sa pagre-relax ng blood vessels na nagpapababa ng blood pressure. Sa ganitong paraan, nababawasan ang panganib ng pagkakaroon ng cardiovascular diseases. Maari itong kainin ng diretso, idagdag sa salad, o gawing apple pie. Ang mansanas ay versatile at maaring isama sa iba't ibang uri ng pagkain. Pwede rin itong ihalo sa smoothies o gawing apple juice. Ang apple juice ay refreshing at puno ng nutrients. Ugaliing kumain ng mansanas araw-araw para sa malusog na puso. Ang simpleng pagdagdag ng mansanas sa inyong diet ay maaring magdulot ng malaking benepisyo sa inyong kalusugan. Chapter 4. Ang mga citrus fruits tulad ng oranges, grapefruits, lemons, at limes ay kilala sa kanilang taglay na vitamin C. Ang mga prutas na ito ay hindi lamang masarap at refreshing, kundi puno rin ng mga nutrients na mahalaga para sa ating kalusugan. Ang vitamin C ay isang powerful antioxidant na nakakatulong sa pagprotekta sa ating cells mula sa damage na dulot ng free radicals. Ito ay tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at pag-aayos ng mga tissues sa katawan. Ang free radicals ay nakakasira sa ating cells at nagiging sanhi ng oxidative stress na nauugnay sa pagdevelop ng sakit sa puso. Ang oxidative stress ay isang kondisyon kung saan ang imbalance sa pagitan ng free radicals at antioxidants sa katawan ay nagdudulot ng cell damage. Bukod sa vitamin C, ang mga citrus fruits ay mayaman din sa flavonoids. Ang mga flavonoids ay nagbibigay ng vibrant na kulay sa mga prutas na ito at nagdadala ng maraming benepisyo sa kalusugan. Ang flavonoids ay mga plant compounds na mayroong antioxidant at anti-inflammatory properties. Ang mga ito ay tumutulong sa pag-neutralize ng free radicals at pag-reduce ng inflammation sa katawan. Ang mga ito ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure, pag-improve ng blood flow, at pagpigil sa blood clot formation. Ang regular na konsumo ng flavonoids ay maaring magresulta sa mas mababang risk ng cardiovascular diseases. Ang regular na pagkain ng citrus fruits ay nakakatulong din sa pagpapababa ng risk ng stroke. Ang mga prutas na ito ay naglalaman ng mga nutrients na mahalaga para sa kalusugan ng ating utak at cardiovascular system. Ang stroke ay nangyayari kapag ang blood supply sa utak ay na-interrupt o nabawasan. Ito ay maaring magdulot ng serious damage sa brain cells at magresulta sa iba't ibang neurological issues. Ang mga citrus fruits ay nakakatulong sa pag-improve ng blood flow at pagpigil sa blood clot formation na siyang mga pangunahing sanhi ng stroke. Ang mga ito ay naglalaman ng mga compounds na nagpapalakas sa ating blood vessels at nagpapabuti ng circulation. Maraming paraan para kainin ang mga citrus fruits. Maari itong gawing bahagi ng inyong daily diet sa iba't ibang paraan. Maari itong kainin ng diretso, gawing juice, o idagdag sa salad. Ang mga ito ay versatile at madaling isama sa iba't ibang recipes. Pwede rin itong gamitin bilang flavoring sa mga pagkain at inumin. Ang zest ng lemon o lime ay nagbibigay ng unique na flavor sa mga dishes at beverages. Ugaliing kumain ng citrus fruits araw-araw para sa malakas at malusog na puso. Ang mga prutas na ito ay hindi lamang masarap kundi puno rin ng mga nutrients na makakatulong sa inyong overall health.
Chapter 5. Ang pomegranate o granada ay isang prutas na mayaman sa antioxidants at polyphenols. Ang antioxidants ay mga nutrients na tumutulong sa pagprotekta sa ating cells mula sa damage na dulot ng free radicals. Ang free radicals ay nakakasira sa ating cells at nagiging sanhi ng oxidative stress na nauugnay sa pagdevelop ng sakit sa puso. Ang pomegranate ay mayaman din sa nitrates. Ang nitrates ay natural na chemical na matatagpuan sa ilang prutas at gulay. Ang nitrates ay nakakatulong sa pag-improve ng blood flow at pagpapababa ng blood pressure. Bukod sa nitrates, ang pomegranate ay mayaman din sa punicalagins. Ang punicalagins ay isang uri ng polyphenol na matatagpuan sa pomegranate. Ang punicalagins ay mayroong powerful antioxidant properties na nakakatulong sa pagprotekta sa ating puso mula sa damage. Ang regular na pag-inom ng pomegranate juice ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure, pag-improve ng blood flow, at pagpigil sa blood clot formation. Maraming paraan para kainin ang pomegranate. Maari itong kainin ng diretso, gawing juice, o idagdag sa salad. Pwede rin itong gamitin bilang flavoring sa mga pagkain at inumin. Ugaliing kumain ng pomegranate araw-araw para sa malusog na puso. At diyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa mga prutas na panlaban sa heart attack. Tandaan, ang pagkain ng mga masustansyang pagkain tulad ng mga prutas ay mahalaga para sa ating kalusugan. Hindi lang ito nakakatulong sa papag-iwas sa sakit sa puso, kundi pati na rin sa iba pang mga sakit. Salamat sa panonood! Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang health tips. Ingat!